papa. Sapagkat isinigahon niya na pango, naging pango. Tuloy talaga ako. Diba? So what happened? No? That's what happened. Why? Because at the end, the Lord showered upon them that if they remain in the Lord, nothing is gonna happen. See? Buhay ako. Kaya lang, siyempre, being the youngest, tira-tira, madaling lapitan ng mikrobyo. Siyempre, tira-tira ka na, di ba, brother, sister, no? Pag tira-tira, konting virus, may sakit ka na kagad. Kasi wala na eh. Wala na eh. Tira-tira ka eh. O, di ba? Kaya madali akong magkasakit. 2 months old, nagkasakit daw ako, sabi ng tatay ko. Yun talaga, mamamatay na talaga ako. Sabi, alam mo, Ray, if not for the Lord, hindi ka talaga buhay. Bakit? Nagdileryo ka na. Umikot na yung mata mo. Talagang mamamatay ka na. Dinala ka namin sa ospital. Sabi ng kapatid mong doktora, wala na siyang magagawa. Kinakausap siya ng nanay ko. Mami, ibigay mo na lang sa Lord yan. Wala na tayong magagawa. At wala na akong magagawa. Mamamatay na ang aking kapatid. Siguro, sabi ng kapatid ko, totally ka 21 na dumating. Okay na to. Hayaan mo na mamatay. Kaya lang, siyempre, being the mother, ipinaglaban, no? Sabi ng nanay ko sa kapatid ko, pagalingin natin yan, gamutin mo yan. Kaya nga pinapag-aral namin para manggamot ka sa mga may sakit. No? Sabi lang ng kapatid ko, Mami, not even 1 second, I cannot add life to my brother, even a second. Only the Lord can add life to my brother. No, sabi ng kapatid ko, Madre. Kaya ay kapatid ko, Doktora. So, sabi na naman narinig nung nanay ko na only the Lord na nalangin. Isa kagandahan sa hospital sa atin, may mga chapel, di ba? So, dumiretso sa chapel, iniwan daw niya ako doon sa ER at saka yung kapatid kong doktora. Siya tumakbo sa chapel, buntot naman yung tatay ko. Uy, alam nyo, ang lalaki, kapag mabigat ang problema, walang magawa yan, buntot-buntot lang sa asawa nila. Pero ang yayabang ng lalaki, ang lalabang! No? Pero pagdating sa problema, walang magawa ang lalaki. No? Ang nagdidiskarte, babae! No? Diba? O kumampi ka sa akin, di ba? O, ayun. Tama yun eh. No? O kaya ang dumidiskarte yung nanay ko. Ang sabi daw ng nanay ko, hindi ako nawawalan ng pag-asa. Yung tatay ko daw, wala ng pag-asa. No? Buntot-buntot na lang. Binamasdan yung nanay ko. So nanalangin yung nanay ko. Ito panalangin, kwento sa akin ng tatay ko. Alam mo bang panalangin ng nanay mo? Ano po yun, nanay? Eto, Lord, pagalingin mo yung aking bunsong anak. Kapag gumaling yan, pagpapariin ko yan. Hayaan mo nang magkaduling-duling yan. Eh kasi nga naman, humingi ko na yung mata ko. Ngayon naggalit ako sa nanay ko, panalangin ako maduling. Kaya nung malaman ko, napakasalbahin mo naman, Mami. Bakit mantakin mo, ako ipanalangin mo maduling? Siguro sabi ng Lord, what kind of a mother are you? I'm not going to make him cross-eyed. But I'm gonna make his eyes so big enough that he can see everything in us. No, gano'n. Kaya laki-laki naman ako, di ba? Okay. Tuwa naman ako kasi hindi ako naduling, no? Then, that's the second manifestation. Second manifestation na there is nothing impossible if you continue trusting in God. Kaya ako naniniwala, yung mga cancer dyan, may mga cancer, naku, kayong gagaling kayo. Ako rin naniniwala na yung nawalan ng trabaho ngayon, kita mo, the Lord works on you. Hindi kayo inalisan ng employer, pinapag-aanap kayo ng employer, hanggang sa makakuha kayo. Ang ibig sabihin yan, hindi i-allow ng Lord na mawawalan kayo ng trabaho. Amen. Amen. Kaya yung mga nagpo-problema sa mga pera, huwag kayong problemahin. As long as you continue, remain in God. Katingnan nyo, ang mga magulang ko, hindi na kontento sa anak ng doktora. Hindi na kontento sa anak ng pari. Aba, may madre pa. Ilan ang madre namin? 3. Kaya, sobra-sobra na. Hindi lang yun. Lahat ng pag-aral. Sabi ko sa tatay ko, nung ako'y nakapag-aral na, nakatapos ako ng doctorate ng psychopathic. Psychopathic ako. Kapag tinitingnan ko yung mata ninyo, pinag-aaralan na kita, sister. Di ba? Ngayon, ang sabi naman
ng kapatid kong madre, nakapag-aral ng tatlo sila. Imagine. Why? Nung tanungin ko yung tatay ko, siguro dati, corrupt ka. Abay, sinampal ako. Bakit? Mantakin mo na pag-aral mo kami lahat. Ang sabi niya, iisa lang. Eto, tatandaan mo, Ray. Just remain in the Father. Father will provide you everything you need. Bakit? Sabi sa Ephesians, balikan natin ang sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Ang sabi ng Lord, if you remain in me, I will give you and I will provide you everything. Everything. Sabi sa Ephesians, lahat ipoprovide ko at ibibigay ko. Hindi niya sinabing, lahat ibibigay ko sa inyo ng pautay-utay.